Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nag-resonate kayo. So take charge. Don't wait for the stars to align. Reach up and arrange them the way you want. Yan. Take charge of your life. 'Di ba? Walang ibang gagawa nito, 'di ba? Kung kunyari gusto ninyong umasenso sa buhay, walang ibang gagawa nito kundi kayo, 'di ba? Kaya you need to take action, you need to take charge of that area of life na alam mong gusto mong magkaroon ng pagbabago, gusto mong i-improve, 'di ba? O kung ano pa man. So, kailangan na ikaw na yung tatayo dito at simulan mo ng aksyonan ang mga bagay na naiisip ninyong gawin. So we have self-care. Kailangan mo din, no, na alagaan ang inyong sarili. Don't forget, no, na you yourself also needs care. Alright? Kaya kung meron kayong mga inaalagaang tao, wag lang sila. Yung alagaan mo, isama mo din yung sarili mo. Okay? While you're taking care of other people, while you're taking care of them, also take care of yourself. Okay? So we have love to the moon and back. Maaari na yung love ninyo na ine-express, pinapakita, pinaparamdam sa ibang tao, that will be also reciprocated. No? Maaaring ibabalik din nila yan sa'yo, ipaparamdam din nila sa'yo yung pagmamahal. Ipaparamdam din nila sa'yo yung concern nila sa iyo, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Pisces. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, meron tayong dalawang king, Pisces. Siguro ano kayo, maybe you are surrounded with people na very supportive of you, and this could be people that are very influential, 'di ba? O pwedeng mga ano 'to, o pwedeng mga matataas na ang posisyon nito sa kanilang trabaho, negosyo, mga ganyan. Pupuwede rin na ano mo 'to, uncle mo, tatay mo, lolo mo, maaaring gano'n, na talagang lagi silang nandiya-diyan para sa'yo, to help you, to guide you, 'di ba? Yung bang ano sila, very supportive and helpful of you. Kumbaga, magagaling itong mag-advice, magagaling magturo, 'no, yung binibigyan ka dito ng guidance ng mga ito, na pinagkakatiwalaan mo din sila. You also have high respect sa mga taong ito, you know? At, pupuwede rin na, let's say, si King of Swords, this could be someone ano na ano, pupuwedeng this is someone na medyo may mataas na katungkulan din sa kanyang mundong ginagalawan, sa kanyang trabaho, and meron siyang expertise, 'no, na maaaring 'yun ang kailangan mo sa ngayon. Pupuwedeng hihingi ka ng tulong sa kanya, professional opinion, professional advice, mga ganyan. And maaari 'no, na matutulungan ka din talaga nito ng bongga. Maaaring siya ang lalapitan mo kasi alam mo na siya yung talagang puwedeng makatulong 'no, sa'yo na maging magaan na yung iniisip mo, mahanapan mo ng solusyon ang problema mo, with his help. And gano'n din si King of Cups, you know, gano'n din si King of Cups, very compassionate din ito, napakagaling nitong makinig sa mga problema ng iba. Um, at maaari 'no, na meron ka ding lalapitan, baka lolo mo or papa mo 'yan or uncle mo, you know, or kung sino man na lagi mong tinatakbuhan 'no, na alam mong talagang nakakatulong kung ano man ang mga ina-advice nila sa'yo. And, meron tayong Three of Swords, meron tayong Lovers. So definitely related ito sa bawat isa.
At least for some of you, ano, but remember na collective reading ito, kaya meron magre-resonate, pero hindi. Okay? So, kunin mo lang kung ano yung sumasakto sa'yo. Kung hindi sumasakto sa iyong sitwasyon ng mga mensahe, then don't take it. Just leave it, let it fly, kasi hindi yan para sa'yo. So, sa Three of Swords, this is about heartache, heartbreak. So, nakikita ninyo, tusok na tusok pa rin yung swords. Magkaka-cross sila, gutay na gutay yung puso, although wala na tong fresh blood. So, ibig sabihin na matagal na to. This happened already quite some time na, way back pa, no? Yung pananakit sa iyong damdamin. So, nasaktan ka dito ng bongga, you know. You may be, pwedeng napagsinungalingan ka dito ng sobra, ng bonggang-bongga. Pwedeng na ano ka rin dito, naloko, na-betray, ganyan, na-cheat, no? And pupuwedeng related ito sa love life, no? Kasi meron tayong lovers. So, pupuwedeng yung jowa mo, yung asawa mo, boyfriend mo or girlfriend mo, maaaring niloko ka dati, 'di ba? Naloko ka na dati. At siguro dahil mahal na mahal mo yung taong ito, tapos naloko ka, kaya parang ang bigat, no, sa dibdib. Maaaring natagalan ka bago ka maka-recover, and up to now nga parang hindi ka pa totally nakaka-recover, 'di ba? Kasi yung tusok ng ano nandito pa, gutay-gutay pa yung puso. So it's not healed yet, you know? So pupuwedeng ngayon baka naaalala mo na naman na nangyari, baka ngayon naiiyak ka pa rin, 'di ba? Maaaring meron ka pa ring mga bubog sa iyong dibdib, maaaring um, meron ka pa ring resentments, mabigat pa rin ang loob mo, mga ganyan. So, hindi ka pa nakakapag-move on dito, definitely. Okay? So, pupuwedeng gano'n ang ganap dito. But for others of you naman, um, ang wala akong reconciliation dito, 'no, na napi-pick up. Pero ang iba siguro sa inyo dito baka nag handa na din kayo na mag-welcome ng panibagong pag-ibig. Maybe you are ready to entertain, bagong manliligaw kunyari, or baka meron ka ng liligawan, yung gano'n. So, yung parang gusto mong i-divert yung attention mo to another love story. Parang gusto mo nang magkaroon ng bagong relationship dito. Kasi pupuwedeng nahihirapan ka mag-heal all on your own. You know, for some of you, Aries, Pisces, sorry, pumasok si Aries. Baka you are dealing with an Aries, no? Baka isang Aries ang nanloko sa'yo na pumasok si Aries, or pupuwedeng isang Aries, 'no, ang magiging bagong love life mo, bagong ka-love life, bagong karelasyon. So, yun nga ang na-pick up ko dito for some of you. Baka sa pamamagitan, 'no, ng pagpasok sa isang relationship, bagong relationship, or sa pamamaraan ng pag-entertain, 'di ba, ng bagong tao sa buhay mo na merong romantic interest sa'yo, baka doon ka baka ito yung makakatulong sa'yo para ma-divert ang attention mo at makapagsimula kang mag-move on, you know? Kasi parang all on your own, nahihirapan ka, 'di ba? Pero siguro kung may bagong inspirasyon ka, baka dito tutuloy makalimutan mo na kung ano yung nangyari sa'yo. So, yun lang naman ang napi-pick up ko diyan. Thank you for watching. Love and light. Namaste.